May I have your attention, please? Worship will be starting in 1 minute. Please take this opportunity to prepare your hearts for worship and to be seated. And don't forget to put your cell phones on silent.
are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Yeah. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. You're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are. Okay, mayong aga sa inyong tanan. Welcome to our main preaching service here at Maranatha Baptist Church sa mga kauturan ngari subong kag sa mga kauturan all over the Philippines and all over the world. Welcome, and we are happy to have you with us in our live streaming worship service. May the Lord bless us all as we worship Him in spirit and in truth. So this moment in time, we will worship God by singing 3 hymns, okay? First, we will sing, "O Worship the King." Join with us in singing, "O Worship the King." All right. Sing with your heart and with your lips. Oh, worship the King, all glorious above, and gratefully sing His wonderful love. Our shield and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor,
as children of the King, we ought to always move forward in our daily lives, no matter what obstacles and difficulties may be. We are here waiting for the soon return of our Jesus, and we ought to be onward. We ought to go onward and forward. We will sing Onward, Christian Soldiers. Join with us in singing the song. Everybody, onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, at the sign of triumph, Satan's host doth flee. On then, Christian soldiers, unto victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, crowns and thrones have perished, kingdoms ruled and reigned, but the church of Jesus constant has remained. Gates of hell can never against the church prevail. We have Christ's own promise that can never fail. And onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with ours your voices in the triumph song. Glory, praise, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus
thank you for your nice singing. And of course, as we go onward, let us place our hope in nothing less but on Jesus. Shall we sing? Shall we all stand, please? And we sing, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. We will sing this song. We will sing this prayerfully. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to veil His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, clad in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Pastor June for opening word of prayer. Close your eyes, bow your head, and let's come to the Lord in prayer. Amay namon nga langit nun, Ikaw ang amon hari, nga amon kinasimba. Ikaw ang amon Diyos, nga mabinugayon, maluluyon, mahigugmaon. Nagapaubos kami sang amon mga kasing-kasing, nga nagapasalamat sa imo, sang tanan nga mga kapahayagan, sang imo pagpalangga, pagkamabinugayon, kag pagkamaluluyon. The fact nga buhi pa kami tubtob sa karon nga adlaw. The fact may enerhiya pa kami, may kusog kagkabakod kay kayong lawas para nga kami makapangalagad sa imo kag makahimo sa imo buluhaton kag makakabuhi sa sentro sa imo kabubuton. Dako nga amon pagpasalamat nga ikaw mabinugayon, nga naga-sustain, naga-strengthen, naga-socker, nagabulig sa amon sa anuman nga kaimtangan sang pangabuhi, sa anuman nga sirkumstansya. Salamat sang kalipay, ginbutang nimo sa amon tagipusoon, sang pag-asa, the hope that is built on nothing less than the blood and righteousness of Jesus, than the name of Jesus Christ. Thank you so much that in His name and by the power of the Holy Spirit, we can minister to one another, we can edify one another today. Bisan hindi kami nag-updanay physically, but nag-updanay kami in spirit, nag-updanay kami as members of one body, the Lord Jesus Christ. Kag samtang kami
nagapaabot sa imo pagpakighambal paagi sa imo pulong. Kabay pahimayaon mong imo nga ngalan sa amon nga mga pag-ambahan, sa amon pagpamati sa imo pulong, kag sa tanan nga mga buluhaton nga ginahimo namon sa karon nga adlaw. Sa imo ang kadayawan, sa imo ang himaya, sa ngalan lamang ni Lord Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. Please be seated. Before we listen to the preaching of God's Word, we will hear first a pre-recorded choir.
Thank you very much, choir. Thank you very much, brothers and sisters who are with us this morning. Salamat gid sa inyo pagpakigupod bisan ara lang kamo dira sa inyo mga panimalay. Aton ginatugyan lang sa Ginoong aton sitwasyon. Just relax and allow the Lord to speak to us today. Ang aton focus, ang aton attention, hindi ang aton circumstansya, hindi ang aton sitwasyon, kundi ang Ginoo nga aton ginasimba, ang aton Ginoo nga ginasaligan, ang aton Ginoo nga soberano sa tanan, kag nagakontrolar kompleto, kag sing kabugusan, kag sing mainalamon, sing may kagamhanan sa mga nagakatabo sa aton kalibutan sa karon. Nagapasalamat lamang kita nga may mga avenue, kag may mga resources, may mga pamaagi nga ginagamit ang Ginoo para nga bisan sa anong tsimpo maka-minister kita sa inyo. And so this morning, we thank the Lord for this time nga maka-live streaming kita kag paagi sini magmangin kaupod namon kamo. You are not only watching us this time. Every time nga nagatipon kita, naga-live streaming, wala lang kamo dira nagalantaw. Ang inyo mga komento kaysa, okay, ngalan mo, and then I'm watching. Manabi pagid, you're watching and worshiping. Nagalantaw ka, kag nagasimba, kaupod namon diri. So sa siningation, kabay pang Ginoo magpakigambal sa aton paagi sa iyang pulong. Okay. Let me read 1 Thessalonians chapter 1, 5 to 10. This is our second message. Ikadua na naton nga sermon sa libro nga ginsulat ni Pablo sa mga Kristohanon sa Thessalonica. First letter of Paul to the Thessalonians. Verse 5, siling sang kasulatan, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sakes. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost. Verse 7, so that you were in samples to all that believe in Macedonia and in Achaia. Verse 8, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and in Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Verse 10, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. May the blessings of the Lord be upon the reading of His holy word. Mga muyo anay kita. Salamat gid amay namon nga langit non sa imupulong amon gid basa bago gid lamang. Pakighambal ka sa amon paagi sini. Pasanaga amon mga hunauna. Pahumuka kag tanduga amon mga kasing-kasing. Pakighambal ka sa amon kag buligi kami nga magmangin attentive kag magmangin receptive sa buot nimo ihambal sa amon sa karon nga aga. Again, tinluoy ang amon mga hunauna sa tanan nga mga huol, tanan nga mga palaligban o kung sang anuman nga mga problema. Nagaampo kami nga kabay pakuntaning balan nga espiritu magabulig sa amon sa pagsentro sa amon focus kag atensyon sa imo kag sa imo gid lamang. Kapamuyo kami na ikaw ang maghatag sang kadaisa sang mga pagpakamayo spiritual
halin sa pagtuo namon sa imubalaan nga pulong. Amo ining amon pangabay kag pagpangamuyo sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Ini nga bahin sa kasulatan ginbasa naton bago gid lamang gindivider naton sa 3 ka division, 3 ka bahin. So sa sining aga ang una nga bahin, kabubuton sa Ginoo, itugot sa Ginoo, di kasarang kagahom sa Ginoo, aton himuon ang ikaduha nga bahin sa dason nga Domingo. Kag ang ikatatlo nga bahin sa dason naman nga Domingo. So 3 ka Domingo, 3 ka bahin sa 3 ka Domingo. Okay. Ang una, sa 3 ka Domingo, aton sabton ini nga pamangkot. How do you prove that indeed you are God's elect? How do you prove that you are truly chosen by God? Are you one of God's elect? Are you one of God's chosen people? Isa ka bala sa mga pinili isang Dios. By the way, medyo daw ginakahadlukan ini isang iban. Kag daw nagakahangawa gining iban kung ang mapamatian bala ang eleksyon. Mga kauturan, Biblianhon nga pagtudlo ini, hindi ta man ni pwede ma-neglect, hindi ta man ni ma-ignore, hindi man ni pwede nga aton lang ligad-ligaran ini. Kay this is categorically and clearly taught in the Bible. Ephesians chapter 1 verse 4, there are certain people that God has chosen when? Before the foundation of the world. Ti ara sa kasulatan, hindi ta man na pwede nga mapabulag-bulagan. Kaya hindi ta man na pwede maligad-ligaran, mga kauturan. May ginpili siya, may mga tao, may mga makasasala siya. Nga ginpili, nga magmangin umalambit sang grasya, sang dulot, sang kaluwasan sa kay Kristo. Kag ini nabase mga kauturan sa iyang sovereign will, sa iyang pagkasoberano. So you see there God's sovereignty. Pero ang iban sila nagagrabe naman, no? Kaya nag-go into extreme sila. Nga gasiling sila nga ang Diyos may ginpili man para magkadto sa impyerno. Mga kauturan ko na makasasala nagakadto sa impyerno, ang rason sila hindi bangod nga wala sila ginpili isang Dios. Di mo nang rason. Kundi bagay gid man magkadto sila didto bilang silot sa ila kasalanan. Kag sa ila, hindi pagbaton sa provision sa Dios para sa kaluwasan. Amo na yung ginambal sa kasulatan. Hindi na excuse nga ang divine election, hindi excuse para sa makasasala nga magsiling, agoy, hindi ko magtuo kay Kristo, kay wala man ko ya ginpili. Paano kakabalo nga way ka ginpili? Mabalaan mo lang nga ginpili ka. Mabalan sa tao, nga ginpili ka. Pareho rin sa Apostol Pablo. Sa iyang personal conviction, nakilala niya, nahibaluan niya. Nga sigurado, ining mga ginsulatan niya, mga kabahin sa pinili isang Diyos. Last Sunday, intunan naton ang opening remarks ni Apostol Pablo. Hearty, very hearty, nga opening remarks, halin sa pen, sang dako nga pinadala di Apostle Paul, and he noted special things about the Thessalonian Christians. First of all, kung nadumduman pa ninyo, kung nagasunod ka mo, the Apostle Paul noted their spiritual relationships, reminding them that there were servants in the body of Christ. And there are also saints in the body of the Lord Jesus Christ, making special note of their position, kung anong ila position sa tubangan sa Dios, and then ginpahayag niya ang iya pagpangamuyo para sa ila. Ikadua, ginote man ni Apostol Pablo ang iyang special thanks, ang ila espesyal nga pagpasalamat sa Dios bangod sa mga Kristohanon didto sa Thessalonica. Ginhimo nila ni Pablo kag iyang mga companions ang pagpasalamat with all persistence every time they were reminded of the lives of the Christians in Thessalonica. Nagapasalamat sila sa Dios kag upo dira ang pagpangamuyo, pagmensionar
sa ila sa pagpangamuyo ni Apostol Pablo kag sang iya mga kaupod. Ikatatlo, gindumdum ni Apostol Pablo sing matamis ang ilang Christian attributes, ang ilang mga characteristics, ang ilang mga bertud, matamis nga mga bertud, with what they produce as the evidences of the undeniable work of the Holy Spirit in their lives. Grabe nga transformation, grabe nga pagbago ang nakita ni Apostol Pablo sa ila. Now, let's look at again verse 3 and verse 4 to see the whole picture. Anong siling ni Apostol Pablo in verse 3? Siling ni Pablo, ari ang ginadumdum namon nga wala untat. Here is our unceasing remembrance of you and your work. Anong gindumdum ni Apostol Pablo? Anong gindumdum niya kagang mga kaupdanan niya? Sila ni Timoteo kag ni Silas kag iban pa. Their work of faith. Your work of faith. Ano pa? Labor of love. Patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. So si Pablo, kaupod na ang iyang mga kaupdanan dito, nga mga isig ka mga munog mga budlay, kag mga alagad man ni Kristo. They continually thank God for the Christians in Thessalonica and for their response specifically to the message of the gospel that brought changes, transformation in their lives. Ginbag-o sila ni Kristo. Ginbag-o sila, kutob sadtong nakabati sila, kaginbato nila ang mayong balita. Sa bagay, ining mga cardinal virtues, ining greatest evidences of salvation, the Christian characteristics, agin pang mensyonarya sa verse 3, maathag sa mata ni Apostol Pablo. Una, ang ila pagtuo nga nagproducer sang buhat. Kaya ang buhi kag matuod nga pagtuo mga kauturan way nagapabilin nga pagtuo lamang, kundi nagaresulta sang bunga kaganong bunga. Maayong buhat. Ang matutuod nga pagtuo nagapamunga sang Kristohanon kag Diosnon nga mga buhat nga nagadayaw sa Ginoo. Kung ang imo pagtuo nagapabilin nga daw pagtuo lang, kag daw wala nagaresulta sa maayong buhat, maayong nga pagkabuhi, maayong nga behavior, maayong nga conduct, imo lang na ang imo pagtuo. You are just fooling yourself. You are just deceiving yourself. Anong siling na Apostol Pablo? Faith produces good works. Anong siling ni Santiago? Faith produces good works. Muna ang siling ni Santiago. Ano pa? Gugma. Kagini nga gugma, nagproducer sang labor. Grabe. Ang pagpangabudlay nga nagalabot sa punto nga daw wala ka na balhas nga ipatulo. To the point of exhaustion. Utod, ang pagpangalagad sa Ginoo hindi mahapos, hindi masulhay, hindi papulo patawhay. Pero hindi ka makasarang sa hindi ka makasarang sa pagpangabudlay, pagpangalagad sa Ginoo to the point of exhaustion without His love motivating you, compelling you, controlling you. Amuna, para sa ila, ang gugma para kay Ginoong Hesus nag-compel sa ila to labor for Him whatever the cost, whatever the circumstances. Whatever the cost and the circumstances. Ikatatlo, hope. Ang hope, ang pag-asa, ang paglaom nga nagproducer sang patience. Ano ning patience? Perseverance. What is this perseverance? Long suffering endurance. Ang pagkamabinatason. Kung ikaw manalaumon sa pagkarinig ni Jesus, sa pagkuha sa imo, magmangin malaba ang imo Korea. Amen? Magmangin long suffering ikaw, magmangin enduring ikaw, magmangin persevering ikaw.
magmangin mabinatason ikaw. Amo na ang ginote ni Apostol Pablo, ini kinanglan mga kauturan, not only to survive their circumstances, not only to survive their hard, difficult times, but also to triumph over their hard times. Hindi ba mo nang kinanglano naton karon? Munang kinanglano naton karon. Pero nanong ginasiling ni Apostol Pablo samtang nagapasalamat sa Dios kag nagadumdum sa sining mga bagay which are noteworthy, nagahambal sang ila bag-ong nga kabuhi. Nagdala sang pagpasalamat sa kay Apostol Pablo. Daw pareho nga si Pablo gasiling, mga utod ko sa Tesalonica, ang bag-ong kabuhi ninyo kay Kristo, hayag kaayo, at hagpasatungang adlaw, udtong tutok, at hagkaayo, at hagpasaudtong tutok, at hagpakaayo sa sanag, sa kasanag sang tungang sang adlaw, kun udto, at hagkaayo. My brother, my sister, that is the truth. Your new life in Christ can never be hidden. Hindi mo pwede matago. Ang imo pagkamatudtuod, pagkasumulunod mo kay Kristo, ang pagkakristohanon mo, hindi mo pwede tagoon. Si Apostol Pablo nagsiling, bangod sina, tanawang siling niya sa verse 4, knowing fully well, with all conviction, mga kauturan ko, the beloved of God, your election of God. Grabe si Pablo. Nga nabalaan ini ni Pastor Pablo, ni Apostol Pablo, nga ang may ara sa supernatural insight, ginahatag sa Diyos, nga naghambalan Diyos, ina sila mga matudtuod na, hindi. Hindi amo nang ginasiling ni Apostol Pablo nga may special insight siya from God, sa bagay na kilala niya ang mga kung sinong ginpili sa Diyos, hindi amo na. Kundi ginasiling ni Apostol Pablo, may kasiguruhan, may konfiansa, may conviction sa akong tagipusoon nga magsiling, kamo matuod mga ginpili sa Dios, mga kabahin kamo sa mga katawan nga elect, ginpili sa Dios. Kay tanawa maathag kaayo ang inyo kabuhi nga nagapamatuod sang inyo pagka-pinili sa Dios. By the evidences, overwhelming evidences presented in their lives. Karon ano ini ang pamangkot? Adtong tatlo, actually, if you want to see the whole picture, adtong tatlo gina-explikarya sa mga masunod nga mga bersikulo. Okay, so una gid nga overwhelming proof nga sila mga matudtuod nga mga na-converter, ginbag-o ni Kristo, mga sumulunod ni Kristo. Napamatud-an nila nga sila mga pinili ni Kristo. Dali lang hindi magtagring inyo dulunggan basta magambal kita sang pinili Kay ara sa kasulatan na, hindi na pwede mapabulag-bulagan. Ari naman 1 Thessalonians chapter 1 verse 4. Ephesians 1:4. Yanon mo na karon man. Pero pagpamatuod mga kauturan, the good examples that the lives of these Christians in Thessalonica showed. Diri lang kita ma-focus subong aga. Di ka mo magtulog question. What areas in life that God's elect should be an example? Mandiri siya Apostol Pablo nagsiling, bangod sa hinimuan sa Dios sa inyo kabuhi, bangod sa gracious work sa balang Espiritu sa life nyo, sa bagay nga ginpamatud-an nga kamo matuod, ginpili, antes pa natuga ang kalibutan, antes pa napasad ang kalibutan, ari ay nagnangin ehemplo kamo, nagnangin modelo kamo, nagnangin pattern kamo sa pagkabuhi para sa iban, agod ila tanawon
ila sundon, nangin huwaran kamo. Mga kauturan, bao, inibala, ang ginambal ni Apostol Pablo diri, mataas nga pagdayaw sa mga Kristohanon sa Thessalonica. Kaya wala sang church nga ginambalan niya modelo, kundi ang Thessalonian church lang. Wala sa may ginabalan si Apostol Pablo, kundi sila lang. Ya kamo ba modelo gid kamo? Modelo sa ano nga mga areas? Una, sa ila pagbaton sang pulong sang Dios. Sa ila pagbaton sang pulong sang Dios. Dinta na makita ara sa bersikulo 5. Anong siling sa bersikulo 5? Siling ni Pablo, "For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake." Ara dira ang pulong sa Dios ginatawag ni Pablo nga gospel. Sa original nga pulong, euangelion. Good news. The good news of salvation in Christ. Pero describe niya, our gospel. Well, si Pablo wala nag-claim sang absolute ownership. Nga daw siya lang yan nagapanag-iya sa mga balita. Or siling siya, no? May ara siya divine claim sang gospel sa kagalingon. Hindi. Ang ginasiling niya po so Pablo, amo ini ang mayong balita. This is the gospel that we have received. And this is the kind of gospel that we are sharing with you. Amo ni ang gospel nga nabaton ko sa kay Kristo, kag amo ini ang gospel nga ginasugid ko sa inyo. Kay amo man ini nga gospel nga ginsugid ko sa iban. Amo nang ginasiling niya, this is our gospel. Ti anay ka, paano kuno nag-abot ang mayong balita dito? Siling ni Pablo ari ay, our gospel came not unto you in word only. Hindi lamang sa pulong, sa lingwahe sang tao, sa skillful, rhetorical, oratorical language, philosophical, rhetorical speech of men. Of course, sa pulong sang tao. Pero ano sila ni Apostol Pablo, hindi lamang sa pulong, not in word only. So, the gospel which you have accepted, you have received, and you have embraced is not something you considered as merely human religious oratory or lecture. Muna ang ginasiling ni Pablo, kay man ang mga Grigo mahilig sa filosofiya, mahilig sa mga bag-o nga mga ideya, mahilig sila sa mga opinions na amo na nga sa sining kay giyunan about madamo na sa mga filosofiya nga ila nabatian. Ginpaatag ni Pablo nga ang amon mayong balita nga ginsugid na namon sa inyo kag inyo ginbaton, hindi lang na mere philosophical ideas and opinions nga mabatian nyo sa iban. Hindi lang niya parehas ang iban nga nagkakilala, mga pagano nga nagkakilala nga mga madamo sa mga Diyos-Diyos, which are actually unreal and false. Pagkatapos nagahatag sila sa ilang mga religious lectures. No! The gospel that we preach to you, gin-consider na ninyo nga hindi lang religious lecture, hindi lang human philosophical oratory. Munang una, siling ni Apostol Pablo. Kundi gamhanan nga pulong sa Dios nga nagdala sang profound nga pagbago sa inyo kabuhi. Amo nang siling niya, not in word only, but also in power. Anong ginasiling ni Apostol Pablo? Nano nga klase sa mambalita ang ginbaton nyo? Ang klase sa mambalita nga may supernatural, inherent, explosive power. Dunamis.
Ang klase sa may balita nga nagdala sang pagbago sa inyo mga kabuhi. Kamo nga anay wala pag-asa, nakaangkon sa pag-asa. Kamo anay nga mahigko ang inyong pagkabuhi, ginbago sa Dios ang inyong pagkabuhi. Kag karon nagkabuhi na kamo sang matinlo sa tubangan sa Dios kag sang tao. Amo na kagamhanan ang maayong balita. Amo na nga siling ni Pablo na anong siling niya sa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? Because it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greeks. Amo ina ang maayong balita nga ginawali taman subong mga kauturan. Kaga may balita nga hindi ta dapat ikahuya. Ang mayong balita nga hindi naton dapat isugid nga may kahadlok sa tagipusoon. May inherent power siya. Supernatural, explosive power. In power, thirdly, in the Holy Ghost. Anong butsilingon? Samtang ginwali ang balita sa inyo, ginkuha sa balang Espiritu ang gamhanan nga daan nga pulong sa Dios, kag ginplastar sa inyo tagipusoon. Amo na nga nagkarealizar kamo, amo nga nakonvikter kamo, nakonviktar kamo sa inyo sala, nagtalikod kamo sa inyong sala, kag nagbag-o ang kabuhi inyo. It was the Holy Spirit who led you to repent. Siyang nagdala conviction. Agon makilala, ay makasasala gali ako, kami. Narealizar ninyo nga wala kamo sang mahimo sa inyo mga kaugalingon. Kung hindi bangod kay Kristo nga nagpangimatay sa krus ng Kalbaryo, ginlubong kag nabanhaw, siya lamang ang may kagamhanan sa pagbag-o sang inyo mga kabuhi. So that explosive power of God through the Holy Spirit came to them. Okay, His convicting work was so evident nga nagdala sa ila sa pagtuo sa kay Kristo. Nagdala sa ila sa pagtuo kay Kristo. Now, thirdly, anong siling niya? Not in word only, but in power and in the Holy Ghost and in much assurance. Anong po silingon sining? Una, sabahin sa mga manugwali, si Pablo, si Silas, si Timoteo, si Lucas, kagiban pa. Ang ila pagwali siling nga our gospel, siling nila hindi lang nila ginwali sa kagamhanan sa balang Espiritu, kundi ila ginwali nga may konfiansa, full assurance. Nagambali na mga kauturan sang manner of preaching. Paul and his companions preached the gospel confidently. Ang konfiyansa nila ara sa kagamhanan sa mayong balita. Kita nga mga manugwali, kung magwali kita sa mayong balita, iwali nato nini with full assurance and confidence. Kay balo kita kung ano ang sarang nga mahimo sa mayong balita sa kabuhi sang munog palamati, sang mga makasasala. Ano ang sarang nga mahimo sa mayong balita sa mga tao nga wala kabuhi. Pagi sa mambalita, makaangkon sila sang kabuhi. Ang patay, makaangkon sang kabuhi. Can you say amen? Muna, mga kauturan, sabahin sa mga listeners, mga readers ni Apostol Pablo, ginbaton, gin-embrace nila ang mayong balita also with full assurance, with confidence, with all conviction. Sa bagay ngini nga wala nila ginkahuya, kagintaya nilang ilang mga kabuhi, bisan mag-antos pa sila. Muna. Sunod siling ni Pablo ari ay, as you know what manner of men we were among you for your sakes. Nanong ginahambal ni Apostol Pablo mga kauturan? Well, after reminding them of the power of God, the power that has the ability to work within their hearts, to stir up, to convict, to draw them to the Lord Jesus, and to transform their lives. Sila ni Pablo,
the message of the gospel that they communicated in much assurance, most certain assurance, siling ni Pablo, was clearly seen in their lives, in the lives of the messengers of the gospel. Amo na siling niya, as you know what kind of men, what manner of men we were among you. Anong bot silingon, kami nga mga messengers, kami nga mga monogwali, wala lang nagwali. Pagkatapos ang amon kabuhi, wala naga-back up sang amon ginawali. Anong ginasiling ni Apostol Pablo? Nagwali kami sang transforming gospel of the Lord Jesus Christ. Ang amon mga kabuhi, ebidensya, pruweba, nga matuod ang gospel nga ginawali namon, nagabag-o sang kabuhi isang tao. Anong bot silingon sina? Si Pablo, kag mga kaupod, nagkabuhi isang consistent na klase sang pagkabuhi, nga nagapamatuod sang kagamahanan, kag sang ikasarang, sang maayong balita sa pagbag-o sang ila kabuhi. Ang bot silingon, they practiced what they preached. They walked the talk. Are you with me? O lain man nga gawali ka with all confidence, pero lain man nga ang imo kabuhi consistent sang imo ginawali with all confidence. Are you with me? Pwede ka kahambal sang lain, pwede ka man kagawi sang lain. Pero si Pablo hindi. Ari sila niya, amo na yung ikasarang, amo na yung pagbago nga mahatag sa mambalita. Tanawan yung kabuhi namon. Nagapamatuod, sang kamatuoran sa ginawali namon. Ang kabuhi mo, amo, ang balaan mo nga pagkabuhi, ang pinakaathag nga wali sa mata sang iban. The clearest preaching, sermon that other people can hear is your holy life. Ang balaan mo nga pagkabuhi. Ang ila kabuhi, ang ila behavior, ang ila conduct, character, consistently backed up the message of the gospel. Verse 5 pa lang mga utod. So, in the area of the reception of God's word, the Thessalonian Christians became an example. Were example. Kadua, their imitation of God and God's workers. Anong siling ni Apostol Pablo? Ya kamo, sa tapos kagin bato ninyo inyong mga ang amon maayong balita, ginsugid sa inyo, nagnangin sumulunod kamo namon kagsang Ginoo. Dali lang bala. Inang pulo nga sumulunod, tupos imitators, model, type. Ang ilang mga kabuhi, mga kauturan, nagnangin sumulunod sila ni Kristo. Nagnangin sumulunod sila sang mga alagad ni Kristo. Pero dali lang, tanawan nyo ba lang bersikulo? As the Apostle Paul is expressing his gratefulness for the fruit of their faith that was demonstrated in their lives by becoming imitators of them. Tanawa bala, sinong una nila ginsunod? Us and the Lord. Hindi ba dapat si Apostol Pablo nagbaliskad sini? Tani nagsiling si Apostol Pablo, bawga pasalamat din kami sa Ginoo. Ang pagbago sa inyo kabuhi, gindemonstrar ninyo paagi sa pag-ilog sa Ginoo kag sa amon. Pero hindi mo nang ginambal eh. Anong ginambal niya? Nagnangin munog ilog. Nagnangin mga sumulunod, imitators, naging mimic ninyo, gin-emulate ninyo ang amon kabuhi, kag ang Ginoo. Dali lang, mga kauturan, hindi man nila po di masunod ang Ginoo kung wala nila nakita ang kabuhi isang Ginoo sa kabuhi isang iyang mga alagad kag makanakan. That's the point. Dapat ang aton introduction, the introduction of the Lord Jesus Christ to other people must come through our lives.
Dapat paagi sa aton una. So nakita nila kung ano kita suno sa mensahe nga ginsugid, kag ginasugid, kag ginatudlo ta. Kag pagkatapos sina nagnangin subulunod sila ni Kristo. Nagkabuhi sila sang klase sang kabuhi nga Christ-like. Ini sila mga kauturan ginsulatan ni Apostol Pablo, mga pagano ini sila before. There was a significant number of Gentiles sa assembly, sa grupo sa mga tumuluo dito sa Filipos. And those who once followed the pagan rituals of religion had now become imitators of the followers of God, and more importantly, the Lord Himself. Paul could see drastic, beneficial transformation, change in their lives. The gospel had been heard by them, had been received and embraced by them, resulting in their conversion and change. And the gospel that they accepted, they embraced, became the key para nga lantawon nila ang pagkabuhi isang nagdala sini sa bagay nga ilagin imitate. Utod ko nga nagapamati subong, ikaw nagabaton na sa maayong balita ni Kristo. Supposed to be ang maayong balita nga ginbaton mo nagbag-o na sang kabuhi mo. Kagkaron kay ikaw ginbag-o na sang Ginoo, dapat magmangin ihimplo ikaw sa iban. Dapat exemplary ang kabuhi mo sa nagatulok sa imo. Dapat example ka. Nga kay ikaw nagasunod sa gatudlo, ang budlay lang kung kita nga mga pastor nga nagatudlo, way gasunod sa Ginoo, way gasunod sa kay Kristo. Amo na kasi ni Pablo, sundan ninyo kami, samtang kami nagasunod kay Kristo. So, amo na din ginasiling ni Apostol Pablo, gasunod kami kay Kristo, ginsunod ninyo kami, pagkatapos ginasunod nyo man ang Ginoo. So these believers came to respect their spiritual leaders. They came to respect their mature leaders as they learned from them. Subong sang ginasiling sang Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you, have the spiritual rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls. Listen to this. The followers of the Lord Jesus Christ, more so, the messengers of the Lord Jesus Christ, should not demand respect from other Christians. They should command respect by their lives, by their consistent life and conduct. We command respect by the life that we live. Muna sa mga pastor, mga monogwali, hindi kita ka-demand, pwede ka ka-command respect. Hindi paagi sa imo tinaga, kundi paagi sa imo kabuhi. But there's a second one. The area in the life of the Christians that they were an example. Una, reception, sang pulong sa Ginoo. Ikadua, the imitation of God and God's workers. Ikatatlo, second to the last this morning, their determination to suffer affliction for God's Word. Grabe na lamang mga kauturan ang ilang pag-embrace, strongly and firmly embrace ang kasulatan sa bagay nga willing sila mag-antos. Willing sila mag-antos bangod sa pulong sa Diyos ng ilang nabatian. Anong ginasiling sang ikaduwa nga bahin sa verse 6? Having received the word in much affliction. Kabalo sila sang kabilihanan kung ila i-embrace ang gospel. Kabalo sila. Kabalo sila sang price, sang cost. Kung magsalig sila kay Kristo, ila itugyan ang ila kabuhi sa kay Kristo,
ila i-embrace ang mensahe ni Kristo. Munang siling niya, they had received the word, having received, dekomai. Ang kaulugan, they received the word of God respectfully. They received the gospel obediently. They received the gospel favorably. Unang tatlo, dekomai, to receive the word in a respectful, obedient, favorable way. They received the gospel message in those ways, even though it meant much suffering for them. Much suffering nga how? Because of the persecution from unbelieving Jews and Gentiles, other Gentiles. May persecution sa hindi mga tumuluo, mga kampo ni taning, mga minions ang kaaway, the arch rival of God, the unbelieving Jews and Gentiles. Amo ni, anong ginasiling sa aton rin mga kauturan? Ang pagbaton sang pulong sang maayong balita, hindi nagadala sang kasulhay, kag kahapos sa kabuhi. Kay matudtuon nga pagtuo mga kauturan, testingan ginaya. True faith is always tested. And it is tested by persecution, by the opposition, kag kun ano pa. Nga klase sang pag-antos, suffering. True faith in the Word of God will always be tested. And persecution is one of the tests. Muna nga siling ni Jesus Christ, kung ako, wala nila gabay ginabaton. Kag kung ako, gina-persecute nila, kamo nga nagasunod sa akon, di kamo yung magpaabot nga manamian sila sa inyo, kag batunon nila kamo. Paaboton nyo nga sila man mag-persecute sa inyo. Because the followers, the servants, are not greater than their master. If their master is being persecuted for his cause, the followers will also be persecuted for the cause of their master. Muna hindi kita matingala, kung ikaw Kristohanon, hindi ka matingala nga na ano maning pangabuhi, kung ginahambalan ko nila siyang malain. Ila ako nga gina, tanan na lang. Tanan na lang. Kay Kristohanon ako, nadulahan ako sang obra. Tungod kay Kristohanon ako, wala ko gin-promote, nga bagay makutan i-promote. Ginalait ako nila, kay Kristohanon ako. Malain na mo ni, kung gasiling ka nga Kristohanon ka, pagkatapos ginalait ka sang iban, bangod kay hindi mayong ginahimo mo. So, gin-oppose ka, gin-persecute ka, not because you are a Christian, you are a committed Christian, because you are an inconsistent Christian. You claim to be a Christian, but you live otherwise, as if hindi ka Kristohanon. Bawa ka nami, grabing ina determinasyon to suffer affliction for the sake of the word that they had embraced. Respectfully, obediently, eagerly, and favorably. Pero tanawan niyo mga kauturan, ang kabuhing Kristohanon hindi lang puro pagantos. Tanawan yung sunod, with joy of the Holy Ghost. With joy of the Holy Spirit. They had the determination to suffer, and they had the determination to be joyful in the Word. And this joy rests inside, inspired, empowered by the Holy Spirit. It is produced by the Holy Spirit inside. Affliction, outward, external. Joy, inward. Amo na nga bisan ginapabudlayan ka, pwede nga may kalipay sa gipusoon mo. Kaya hindi man na ginaproducer sa sirkumstansya o sitwasyon. Ang kalipay sang Kristohanon wala nakadepende sa sirkumstansya.
Christian joy does not depend on circumstances. Christian joy depends upon the work of the Holy Spirit inside, in your heart. Amo na mga kauturan, amo ni ang ginatawag nga oxymorons sa Christian faith. Oxymorons. Ano magsingka oxymorons, Pastor Harry? Oxymorons, paradoxes, contradiction. Pwede ka nga naga-wiit, pero gapangit. Pwede ka gaantos, pero kakalipay. Di ba paradox? Pwede ka nga nagaantos, hindi mayong circumstansya mo, you're undergoing some hard times, but you remain joyful. Oxymoron. Paradox. Contradiction. Seeming contradiction sa Christian life. Pero nang matuod, munang matuod, kung matutuod ka nga Kristohanon. Okay? So they were afflicted and yet joyful. That is determination. Katapusan, subong aga. The area of their motivation, okay, all other believers. Ang ila kabuhi nagnangin motivasyon sa iban nga mga tumuluo sa Macedonia kag sa Achaia. Ang duwa ka probinsya sa Greece. Pagkabati sa mga tumuluo nga muning ila to pagkabuhi ho, resulta sang ila pagbaton, pag-embrace ang gospel ni Kristo. Nang nangin dako sila nga encouragement sa iban. Anong siling sa verse 7? So that you were examples. Amo gali niya ang tupos. The news of their good example. Tupos means type or molder or pattern. Muna magsiling ka type. Ang Greek word is tupos. English word type, meaning modelo, pattern. Molder, sulundan. So, ang mga Kristohanon sa iban nga mga lugar, Macedonia, Achaia, kag sa iban pa, pagkabati sang ila kabuhi, nagdala ini sa dako nga encouragement sa ila. Man, amugid ina ang dapat sa kabuhing Kristohanon. Kung ikaw totoo nga Christian, dapat ihimplo ka. Himplo sa katuntuhan? Hindi. Himplo ka sa mga madamo nga mga bagay nga kalamutan sa tubangan sa Dios. Kabuhi nga nagadala sa benepisyo. Kabuhi nga naga-stir up sa iban. Agod sila magmangin komitido, kag magmangin debutado, kag magmangin Christ-like sa estilo sang ila paggawi, kag pagkabuhi, mga kauturan. Amo na mga Kristohanon, pagkabati isang iban nga mga Kristohanon dito, hindi pa magiging ni sila matigulang ng mga tumulo. They were not yet so old believers. They were just young believers. Mga Kristohanon to sa Thessalonica. Bawang masubo bala mga utod kung dugay ka na sa Christianity. Dugay ka na nagkakadto sa iglesia. Pero ang kabuhi mo, hindi man Japon nawaran. Gakasubo gid ng akon kurason. Mas labi na gid kakasubo sina ang balaan ng espiritu. Pero ining mga Kristohanon sa Thessalonica, hindi pa gid ni sila dugay nga mga Kristohanon. And yet, they were able to set a good example for others to follow. And their example, good example, motivated them, encouraged those churches and Christians sa iban nga mga lugar. Siling ni Pablo sa diin, sa Macedonia, kag sa Achaia, ang duwa ka mga probinsya sa Greece. Example sila sa ano? Balikon mong sunod ang mga bersikulo antes. They were joyful, they were example in joyfully receiving and embracing the Word of God. Malipayon sila. Kung ang response mo sa pulong sa Diyos, ang pagambalan, ihimplo ka ba? Sang ginbaton mong mayong balita. Tapos ginbaton mong pagtudlo alin sa imo sa halin sa Ginoo, ginwalay sa manugwali. Nanong imo response? Ang imo bala response is one of joy,
excited ka. Kung na-bored ka, hindi ka maayo nga ihemplo. Kung natak-an ka, kung ang pulong sa Diyos ang pagamalan, hindi ka maayo nga ihemplo. Kung entertainment, bukas kayong mata mo, pero kung pulong sa Diyos ang pagamalan, tulog ka, pareho sa kay-kay-kay, hindi ka maayo nga ihemplo. Ini mga Kristohanon diri sa Tesalonica, when it comes to the Word of God, when it comes to the gospel, when it comes to the reception of the Word of God, when it comes to the their embracing of the Word of God, they were joyful. Malipayon sila. And because of that, they're a good example. Maayo silang ehemplo. Patinan nyo, ginbato nila nga may kalipay ang pulong sa Diyos even in the midst of persecution. Kita, may due man nga persecution. Ang iba naghangawa sa persecution. Nadlok na magkanto sa church. Kaya basi malat ng COVID, as if ang COVID ara sa church. Wala sa mall. Wala sa Save More. Open ang Save More, di ba? Open ang malls, di ba? Domingo. Pero lockdown ang church. Lockdown. 5 lang pwede katipon. Kaya magsubra, ang COVID mas spread. Magdamo, maglaganap. Sa ibang nga mga lugar, kung wala disiplina ti ang mga sumilim, bate mo na eh. Kung wala nag-observe sa mga basic protocols, pero iban daw na nahadlok pa sa akwan, wala sila excitement sa pulong sa Diyos. But again, I'm encouraging you, like the Thessalonian believers, they set a good example when it comes to the receiving of the Word of God, the embracing of the gospel. They did it with joy in their hearts. May kalipay sila, basta pulong sa Diyos sa pagamalan, bisan ano pang isiling sa iban. Bisan ano pang hibuon sa iban. Kung kaysa nagabasi kita sa ginasiling sa iban, o kung ginahimo sa iban, agod nga hindi kita makahimo sa buluaton sa Diyos, o kung makapangalagad sa Diyos, suno sa hambalya sa iya pulong. Ano pa? Ang sunod nga bersikulo, amo na, galing kay sa dason pa ni. They were also example in sharing the Word of God. Ato na nga i-explikar in detail next Sunday. Ikatatlo, nang inihimplo sila mga kauturan, ini implied, kay ginambal ni Apostol Pablo ini sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 8, nga ining mga Macedonian people, the Philippians, the Bereans, the Thessalonians, mga Thessalonians, nag-set sila sa good example in terms of what? Giving. Generous giving. Gaanto sila. Iban sila wala obra. Ang iban sila ginakagha man sa ilang economic life. Pero siging gamit pa sila ni Pablo bilang mga ihimplo sa mga taga-Korinto. Kamo nagsaad-saad kamo nga mahatag kamo. Hasta subong, why kamo Japon kahatag? Una pa itong way nagsaad. Pagkatapos nagkakagha, nagaantos, sila pa iya ang naghatag. Siling ko, hindi lang kamo maghatag, kabalo ko sa kimtangan nyo. Silingin na, sige na. Kiita mo, sila pang nag-ayo. Nga, pwede kami kabulig, pwede kami kahatag. May ara nga mga may ihatag, pero kumo. Very tight. Tight. Muna nga hindi ka uli isang tithe. Hindi kahatag sa buluhaton sa Diyos. Labi na ginsubong, ay salamat, o ay simba, hindi ko kahatag. Utod, kapamati ka subong. Sundon ta ang ihimplo sang Thessalonian Christians. They are a good example for us to follow. In terms of what? Generous giving. Para sa ila, amo nang pinaka-active nila nga ekspresyon sa partnership sa mayong balita, sa ministry sa mayong balita, ang paghatag.
Hindi tanan kamo ga wale. Ara kamo sa inyo balay, ari kami diri. But you can continue in your generous giving. In your generous giving. Pati na nyo mga kuturan, hindi matigayon ni ang ato nga pagtipon in a virtual way kung why siya may naghatag. Wala siyang generous enough to give. Those other Christians who were in need were generously supported by them. 2 Corinthians chapter 8. So Christians are to encourage each other. How? By their example. By their example. So these are our spiritual motivators. Their faith, their hope, and their love. More on this next time. Pero pamangkot ko sa siningaga mo ni. Are you a good example? Are you a good example? Kung lantawon sa iba ng kabuhi mo, kag makita nila ang behavior mo, takos kag bagay balasondon nila. Amo nang pamangkot ko sa siningaga. Pero pamangkot ko man sa imo nga nagapamati subong. Naka-eksperyensya ka na bala sang grasya sa kabuhi mo. Naka-eksperyensya ka na bala sang transforming power sa balang espiritu sa tagipusoon mo. Sa bagay nga ikaw nakaangkon sang pagbago, nakaangkon ikaw sang pagkabuhi, bago nga kabuhi sa kay Kristo. Sa bagay nga may kalipay ka, in knowing that you have been forgiven of your sins, in knowing that you have received the free gift of eternal life, life eternal, life abundant, and life victorious in the Lord Jesus Christ. Kung wala pa, siningaga, kinahanglan talikdan mo, hinulsulan mong imo mga sala. Ginagamit mahimo sa balang espiritu ini nga pulong para nga tandugon ka. Agud nga ikaw makarealisar, nga ikaw makasasala. Kinahanglan ka maghinulsol sa imo mga sala. Kinahanglan ka magsalig kay Kristo nga imo maluluwas. Kinahanglan mo i-yield, ihatag sing bugos ang kabuhi mo sa kay Kristo. Mga muyo kita. Amay namon nga Dios, nagapasalamat kami sa siningaga. Nagapasalamat kami sa imo pagtandog sang amon mga korazon. Salamat sa balang espiritu nga nag-convict sa amon sang amon mga kasalanan. Kag nakita namon ang amon mga kaugalingon. Kag nausisa kun bala ihimplo kami sa pagtuo, sa pagigugma, kag paglaom. Ikaw na lang Ginoo ang magabulig sa mga kaupod ko, mga utod ko nga mga Kristohanon sa imo panimalay. Nga makita kag examine nila kag makita nila kun bala mapamatud-an sing maatag nga sila isa sang imo mga katawhan, isa sang imo mga ginpili, isa sang imo mga ginluwas. Sa ngalan ni Lord Jesus nagapangamuyo kami. Kabay pa. Simbahon nato ng Ginoo pagi sa aton mga paghatag. Salamat Pastor Jun, sinaminsay isang pulong sa Dios. Kita diri sa church, unique aton paghatag subong kita makadto diri sa tubangan. Kamu naman dira sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, you can gather your offering, and if one day you can travel by diri sa church, may box kita diri sa sulod nga pwede nyo lang i-drop ang inyo nga mga offerings. Okay? Let us pray as we give our offering. Dear God and Heavenly Father, we praise you and we thank you for this wonderful privilege of worshiping you by singing, praying, meditating upon your word, and giving. We pray, dear Father, that our sacrifices of praise and worship this moment in time be acceptable in your sight. Give us joy as we give, because your word says God loves a cheerful giver. And we continue to pray that you will continue to provide the needs of Maranatha Baptist Church so that your ministry in furtherance of the gospel of Jesus will continue
not only in this church, but also to the members of respective churches who joined with us in our worship service this moment in time. May your blessings be upon them too. Be with us as we continue worshiping you by returning our tithes and give our offerings. For in Jesus' name we pray. Amen. Okay, we will sing the doxology. Praise God, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pastor Jun will come and close our service in a word of prayer. And as he comes, announcement lang for the music ministry of Maranatha Baptist Church. Still, we have no choir from this Sunday up to the end of September. What we will be having is just a pre-recorded. So, basi may mga kauturan ra nga nagmuno nga wala sila face mask. That was recorded before the COVID. So, please, hindi na kamo mag-consina. And then, we will have a Christmas cantata. We will start practicing this October, first Sunday, gabay pa nga aprobado na, kag di na bawal ang pagkadto sa church. So, those who are interested, may notes kita dira sa likod sa church, or you can visit our Facebook page, MBC Choir, and then place your name there and say, I am interested, please count me in. We are doing that so that we can print our choir pieces, our cantata pieces, kag mabalaan namon kung pila gid ang mag-join. So please do that, members of the choir of MBC, and those who no longer join our choir. If you want to join our Christmas cantata, welcome gid kamo. Hindi na ako mag-isa-isa sa inyo. Dason lang nga Domingo kung hindi pa kamo maglista. Joke. Okay, hi to our brethren sa Oregon. Brother Ray Honbag is with us this morning, and Mr. and Mrs. Kulinko, if they can join with us, welcome also. And this worship of ours is represented by the brethren in Luzon, Visayas, and Mindanao, and all over the space, and all over the world. God bless us all. Pastor June. Dugang lang pagpaybalo. May service karon alas 4. Kung pwede ka mo nga ara nagalantaw subong maka-share sa gyapon sang aton nga live streaming karon sa hapon. So instead of 5:15 or 5:30, himuon nato nini alas 4 ang okay. Himuon nato na alas 4 sang hapon. Okay? Sige, mga muyo kita. Let's pray. Amay namon nga langit nun, ginadayaw ka namon, ka ginasimba, ginapasalamatan. Salamat gid sang imo presensya sa tanan nga tinion, sa kabuhi sang imo mga kaanakan. Kag ang imo active guidance and leading, and ang imo nga power and strength and wisdom nga imo ginahatag abundantly sa mga kaanakan kag mga alagad mo nga nagahimo sang imo mga buluhaton para nga maka-minister sa iban, makapalig-on sa mga kauturan, kag yan matudluan sila kag magkabuhi suno sa imo kabubuton kag suno sa ginatudlo sa imo pulong. Salamat gid nga gintagaan mo kami sang kahiguyunan sa sining nga aga,
Kagabay pa kuntani nga ang imo pulong nga amo nabatian magdalagid sa dako nga impact, dako nga difference, dako nga resulta nga maayo sa amon mga kabuhi bilang imo mga ganagan kag mga subulunod. Sa liwat ginatugyan namon sa imo ang amon sitwasyon. Ang syudad sa Bacolod amon ginatugyan sa imo. Ang amon nga mga kauturan nga nasapuan nga COVID-19 positive. Kinanglan sila sa imo kaluoy. Kinanglan sila sa imo pagtandog. Pero parealisahan man sila, let them realize nga wala sang iban nga kinanglanon sila kundi ikaw. Ikaw nga makasarang hindi lang sa pag-ayo sang ilabalatian sa lawas, kundi makasarang una vez sa pag-ayo sang ila kalag. Kabay pa kuntani Ginoo nga ikaw magtandog kag magpasanag sang ila mga hunahuna agod nga sa sini nga mga kimtangan makakilala sila kay Kristo. Kag adtong mga nakakilala na kay Kristo maglig-on ang ila pagsalig sa iya. Updi kami sa amon pagulublag. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Amen. Let us join this gentleman as we sing, Jesus is coming again. Marvelous message we bring, glorious carol we sing, wonderful words of the King. Jesus is coming again, coming again, coming again. Maybe morning, maybe noon, maybe evening, and surely soon coming again, coming again. Oh, what a wonderful day it will be. Jesus is coming again. Amen. God bless us all. See you in our 4 o'clock service. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who
yes it is. Oh, that is who you are.